Nagpapatuloy ang serye ng ating mga pagtuturo patungkol sa buhay ng isang mananampalataya. At sa pagkakataong ito, tayo ay nasa ika-4 na aralin at pag-uusapan natin ang gawain ng isang mananampalataya. Para sa ating susing talata o sa ating key verse, ito ay masusumpungan sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santos at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang buhay Kristiyano ay hindi isang tamad na pamumuhay. Ito ay isang buhay na may layunin at misyon. Bilang mga mananampalataya, tayo ay pinagkatiwalaan ng isang banal na gawain. Luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga alagad at paglilingkod sa kapwa sa pag-ibig ni Kristo. Ang dakilang utos, ang ating misyon na ibahagi ang Ebanghelyo. Matthew chapter 28 verse 19-20, sinabi dito ang huling tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang paghayo ay hindi optional. Ito ay mahalaga. Ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao upang tuparin ang kanyang kamangha-manghang plano. Pagiging asin at ilaw sa sanlibutan. Sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16, impluwensya sa pamamagitan ng ating ugali at asal. Ang asin ay nagpepreserba at nagbibigay lasa. Ang mga mananampalataya ay pumipigil sa moral na pagkasira at nagbibigay ng espiritual na kayamanan. Ang ilaw ay naglalantad ng kadiliman. Ang ating buhay ay dapat sumasalamin kay Kristo sa harap ng mundo. Paglilingkod sa kapwa na may pag-ibig. Galatians chapter 5 verse 13, sabi dito, maglingkod kayo sa isa't isa ng may kababaang loob at pag-ibig. Ang tunay na kadakilaan ay makikita sa paglilingkod, hindi sa pagpapasakop sa atin. Ang ating pang-araw-araw na buhay ay mga pagkakataon para sa ministeryo. Paggamit ng ating espiritual na kaloob para sa katawan ni Kristo. 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 7. Iba't ibang kaloob, iisang espiritu, iisang layunin. Bawat mananampalataya ay may bahagi sa iglesia. Mas epektibo ang iglesia kapag ang bawat miyembro ay nakikibahagi. Halimbawa, sa lumang tipan si Nehemias, isang huwarang lingkod at pinuno. Sa Nehemiah chapter 2 hanggang chapter 6, makikita doon na iniwan ni Nehemiah ang palasyo upang muling itayo ang mga pader ng Jerusalem. Siya'y nanalangin, nagplano at nagpatuloy kahit may mga pagsasalungat. Pinakilos niya ang mga Israelita na natiling nakatuon at naglilingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagtuwad sa gawaing ipinagkaloob ng Diyos. Magtanong, ano ang aking papel sa misyon ng iglesia? Magnilay, nakaka-impluwensya ba ako sa aking paligid para kay Kristo? Mangako, gamitin ang iyong oras, talento, at kayamanan para sa
kaharian ng Diyos. Bilang pangwakas, ang gawain ng mananampalataya ay parehong pribilehiyo at pananagutan. Tayo ay tinawag upang humayo, maglingkod, magliwanag at magtayo, gaya ni Nehemia. Ibinigay na ni Jesus ang misyon at ang kanyang pangako. Ako'y laging kasama ninyo. Kaya tayo'y manindigan at gumawa sapagkat dakila ang gawain at ang Diyos ay kasama natin.